Pero meron pong mga retired na mga military officers. May TARP po sila nakalagay. General Browner, withdraw support from the government. Ang perception is itong mga retired generals and colonels na ito are allied with the Dutertes. So apparently they want to withdraw support, Browner to withdraw support from the Marcos administration so that they can support Sara. Yes. Sara Duterte. Ano Yung masasabi niyo? Ang pagkukulang talaga sa gobyerno. Naging masyadong matakaw sa pera yung mga hinalal at inappoint na public officials. Infrastructure, bakit? Bakit? Kasi substandard nga po. Dahil Pinayagan kasi natin, nung nag-upgrade yung China, sa atin dinamp yung mga mahihinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. How did you keep yourself free from mga perception po ng corruption during your time? Hindi naman ako kurat. Wala naman akong ninakaw. E di mag-lifestyle check kayo. Ano kotse ko? Ano relos ko? Ako lang ang isa sa ilang lolo na pwedeng mag-give me pour. Yan po, war wound. Sabi ko nga, eto, walang anesthesia to nung pinutol. Sir, anong maisasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo, magaling lang magsalita, pero ilang beses niyan sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Kayo. I'm sure sabihin nila, si Gringo dada ng dada. Oh. Pero siya rin ang dahilan kung bakit na-setback ang Pilipinas after EDSA. Kasi sa dami ng mga panggugulo na ginawa niya. Hindi, firing squad niyo ako. Colonel, Senator, Secretary Onasan. Yan po yung tawag na hyphenated. So, maraming Don't salamat po. Don't forget, rebel. Okay, rebel. With the cause naman. Colonel, Secretary, Senator, Rebel Onasan. Okay. Maraming salamat po sa interview na ito. Nako, Jess, maraming salamat sa pagkakataon nito. Una ho sa lahat, kamusta po kayo? Okay naman. Keeping healthy, avoiding stress, playing with grandchildren, 5 of them. No? My most important achievements are, siguro naman, with all my faults, no? I've been a good father, good husband, good lolo, and a dedicated public servant. Sabi ho nila kasi old soldiers never die or never retire. They just fade away. They just fade away. Apparently, it's not yet, I'm not ready to fade away yet. So you've been busy po? Busy building a political party. It's a new reform party. Yung mga buhay pa na remnants ng 86, no? 40 years ago, this coming February, yung nag-break away from the Magdalo group of former Senator Trillanes. We reached out to the armed component of the revolutionary left and the armed components of our Muslim brothers in Mindanao. Put them together, call them the Reform Philippines Party. Sir, ano hong masasabi nyo dito po sa takbo ng mga investigasyon ngayon, dito sa corruption, mga kinurakot pong proyekto? Okay. Hindi naman ito ngayon lang nangyari. Diba? Maliit pa ako, may mga issue na sa kalsada, ang nipis ng simento. So, siguro cumulative ito, napabayaan. So, ang resulta niyan is systems breakdown and institutional damage. And historically, paulit-ulit natin ginagawa. Historically, we've been doing the same thing economically, politically, even in terms of national security. And expecting a different result. Kasi naalala ko ho, isa yan sa mga ipinaglaban nyo eh. Reform. Reform in the armed forces, in the government, in politics. At naalala ko, may isa kayong interview na I happen to have eavesdropped in kay Gwen Robertson, yung mga foreigner na mga journalist noon. And naalala ko, tandang-tanda ko yung exact words nyo, sabi nyo, why can we not be the government when we go to the remote areas? Why are they saying na hindi kami pwedeng maging kinatawan ng gobyerno when we're the only ones as soldiers na nakikita ng mga tao doon as embodiments of the Soldiers government? at pare.
Oho. Kadalasan, religious leaders, no? Oho. So may vacuum. Opo. Kung wala ang gobyerno, sino magpupuno ng vacuum na yon? Rebelde, kriminal. Diba? Those who operate outside the law. Opo. Ay, ito, anecdotal to, no? Sundalo, punta ka. May kalaban doon, may kriminal, may rebelde. So punta naman kami. Diba? So solvin mo, arrestuhin mo, no? Tapos bring him back to face due process, no? Opo. Bago kami umalis, sasabihin namin sa barangay captain, sa mayor. Mayor, Kap, aalis na kami pero huwag kayong mag-alala. Padating na yung gagawa ng deep well ninyo, kalsada, livelihood, etc., no? etc., etc. Akalain mong just after a few months, pababalikin kami sa parehong lugar. Walang dumating na gobyerno. O di, nandun na naman yung rebelde, yung kriminal. Ayun. Yun ang vicious cycle natin. Ang pagkukulang talaga, sa tingin ko, sa gobyerno. Parang nawala ng tiwala, di ba? Naging masyadong matakaw sa pera yung mga hinalal at inappoint na public officials. Ano ang resulta, Jess? Ano ang epekto nito? Para maintindihan natin, no? Bakit galit yung tao? Yun ang tunay na kalaban natin. Gutom, food, clothing, shelter, health, education, and now, the new gold, the new oil. Data, impormasyon. Pero you served in the Senate din Yes. For ilang terms. So nakita nyo rin po itong corruption noon during your time. In fact, di ba nasa, ayun, mabuti na itanong mo yan, Jess, no? Huwag naman natin i-weaponize yung justice system, yung COA, yung ombudsman, para ang hahabulin mo, yung pupuruhan mo, yung kalaban mo sa politika. Di ba? Wala na ritong pinklawan, DDS. This is an all-Filipino effort. Pag corruption ang pinag-uusapan, mahirap ka, kahit na anong political color mo, sooner or later, tatamaan ka. Nagkaroon ho ba kayo ng pork barrel din noon? Noon? Meron. Oh. Paano nyo po minanage yung inyong pork barrel funds? Tinuturo ko lang. Pero ang sinasabi ko noon sa local government, ano plano nyo? O bakit kailangan mo ng tulay dyan? May ilog ba dyan? Ilan ang farm to market ninyo? Ito pa pala, technology. Ito naalala ko lang. Yung magsasaka, pag may disposable income, ano ang unang binibili? Hindi pagkain, hindi damit. Cellphone. A cellphone technology gives this farmer access to market information. Di burado na yung middleman na may-ari ng bodega. Opo. Bigas, yes. Parang pondo yan Parang, di ba? Parang budget. Is it a supply problem or a distribution problem? Ang sagot sa akin ng mga tinanong ko, both. Dahil kung supply problem, bakit nabubulok ang palay sa bodega na pag-aari ng middleman? Okay. So it may be both. Data-driven, science-based. Dapat alam mo kung saan yung nagugutom. Doon mo ibuhos. How about the level of greed ng mga politiko ngayon? May narinig ako noon, witness, di ba? Moderate na mayor greed. Di ba, describe ko na. Dati ka, yung... Dati bulsa lang. Bulsa ngayon lang. maleta na. So, unless, di ba, may yung bulsa sa military, malalaki. So, hindi na kasya. So, maleta na. Hindi na kasya sa maleta, dinagban ka na. So, bakit nga ho kaya? What's the psychology behind that kind of level of greed? Kayo po kasi nakasama nyo sila, nakatrabaho nyo sila, you know how much access politicians have to funds. Yes. Anong klaseng mentalidad po meron kaya yung... Baka nagmadali. Di ba? Baka hindi optimistic. Naku, pag nawala tayo sa poder, di ba? Buweltahan tayo niyan. Kaya mag-ipon na tayo. Pambayad sa abogado, sa accountant, pambili ng plane ticket, open and ticket. Baka, that's one reason. How did you keep yourself free from mga perception po ng corruption during your time? Tama yung mo. Perception is the defining character of the situation na usin. Pag medyo binanggit na yung pangalan mo, totoo hindi, huwag ka na magpaliwanag. Di ba? Uulitin yun. A lie told 1,000 times becomes the truth. All you can do is insulate yourself, continue to occupy high ground,
be at peace with yourself and say, hindi naman ako corrupt. Hindi ako perfect. Pero hindi naman ako nagsamantala. Wala naman ako ninakaw. E di mag-lifestyle check kayo. Ano kotse ko? Ano relos ko? Ano damit ko? Ganun kasimple. Hindi naman mahirap, hindi naman rocket science yan, di ba? Ang dami po kasing substandard infrastructure ngayon dahil nga po sa corruption, and then nami-witness po natin yung mga buhay din po na nasisira or natataya po yung mga buhay po ng mga... Stand up, huwag ka na infrastructure. Bakit? Bakit? Kasi substandard nga po. Dahil... Pinayagan kasi natin, nung nag-upgrade yung China, sa atin dinamp yung mga mahihinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. Nung ginamit natin sa tulay, pwede pa. Dahil limitado ang tonelada ng mga container van. Siyempre nag-upgrade din sila. Hindi na kaya nung substandard. So, planning na naman. Di ba pag nasa civil engineering ka, civil works, yung multiply the tolerances 2 times, 3 times, para kahit na mag-upgrade ang technology, di ba? Bumigat yung kargada ng mga truck, hindi magiba. Forward planning, anticipation. We have technology to do that for us. But if you look at the root cause, bakit natin tinanggap yung substandard na bakal nila? Yung dumping, di ba? Ba't pinalusot ng customs? Hindi lumalabas yun, sir, yung substandard na steel. Hindi pa, alam mo bakit yun, no? Yes? Boring ang subject na yan, eh. Hanggang tamaan ka, pag yung truck mo at kamag-anak mo yung dinaganan ng tulay na nagiba, ayon, magre-react ka. So, reactive tayo. Dahil hindi natin inisip yung iba, eh. Di ba? Yan, peace and order, wala yan. Pag minasakir yung pamilya mo, it has happened before. Involved ka na. Galit ka na, reactive ka na. Too late. Yeah. Di ba? Wala. Hindi na pag-uusapan yun sa hearing, eh. That the steel that was dumped here were substandards. Again, because, di ba? Kaya nanghihinayang ako na, well, classmate ko gave up the chairmanship, no? But I don't want to go into that, eh. Sino yung classmate nyo, sir? Si Ping. Yeah. Yung nga pala, classmate nyo nga pala si Senator Ping. Lacson. Kayo ho, as a retired soldier, na alam nyo, ito yung mga nakita nyo noon pa man. And then, eto na naman, in bigger magnitude. Na, I'm sure na-frustrate ho kayo na nanghihinayang. Hindi, pag na-frustrate kasi yung sundalo, iba ang epekto, di ba? Biruin mo ko yung sundalo natin, paano yan magpo-focus sa trabaho kung may problema sa bahay, sa pamilya? Yun ang pag-ingatan natin na wag maudyukan yung military. Dahil, katulad nung nangyari almost 40 years ago, pag yung mga kababayan natin na nasa kalsada, nag-usap at sa yung kasundaluhan, ang nangyayari ay shortcut. Dahil nagkulang yung institution, hindi gumagana yung korte, walang hustisya. Nagugutom yung tao, walang bahay, walang pambayad ng tuition, gamot, di ba? Dadalhin sa kalsada. Shortcut yun. Ano ang silbi ng korte natin? Ng due process. Kung sa kalsada natin. O yung pag-aalsa sa militar, ang tawag nila kudeta, pero mading terminology yun. No? Destabilization. Distab. Ang tawag nila, distab. Bakit nagkakaroon ng distab? Paano hindi na stable yung gobyerno? Diba? Yun ang iiwasan natin. Dahil, madaling manggulo di ba? Napakadaling manggulo. Alam nyo yan. Medyo, pero kung masyado bigyan ng diin, just baka... Pardon me, Senator. Okay na. Pero, do you think the situation is rife? Kasi yung situation na sinasabi nyo is exactly what's still happening now. I'm sure yung mga sundalo, nararile din sila dito sa mga naririnig nilang kurakot proyekto. Siyempre. Hindi mo maiwasan na maapektuhan sila. Wala ho kayang sundalo o opisyal ngayon na kapag nanunood dun sa hearing ay nagagalit. At baka maisip niya na gawin din yung mga katulad ng mga ginawa nyo noon na adventures or distab. Hindi ko alam. Yes. Hindi ko alam talaga. Yun ang pag-ingatan natin. Baka may nanonood dyan na sundalo, na charismatic, may gravitas. Di ba? Mahusay. Katulad nyo. Overrated. Okay. Overrated, di ba? Biruin mo kung may maniwala dyan na isang batalyon
Wag mo nang hanapin yung Chief of Staff. May tungkulin ng Chief of Staff o Secretary of National Defense. May isang masigasig yan. At sabi, wala, binaboy na itong demokrasya natin. Yun ang pag-ingatan natin. Kaya dahan-dahan tayo, di ba? Yun lang, ha? Ang caveat lang dito is, pag nagkausap yan, nagkaisa, yung nasa kalsada at yung kasundaluhan, nako, I cannot predict what will happen. It may not be as bloodless as 1986. Ano pong sentimiento nyo that yung RAM was instrumental kaya napatalsik yung mga Marcos? But then, now, another Marcos is in power. Well, kaya naman ako sumama sa UNITEAM. Di ba? Yung last elections. Yes. No, when I ran for senator, sa UNITEAM. Di ba nagtaka? Paano si Unasa nandun sa UNITEAM ni Marcos? Yes, opo. O sabi ko, sige, ha? Yung ayaw ng unity, raise your hands. Wala naman nagtaas ng kamay. Ay, yun lang. Nakakalungkot dahil yung UNITEAM, hindi na unity. Nag-away na ngayon, di ba? So again, mag-refocus tayo, reset, di ba? Ang tunay na kalaban, corruption. Alam natin ang ugat ng corruption na yan, di ba? So hindi na ito about DDS, about BBM, about Pinklawan, di ba? This is not about them anymore. Lahat tayo tatamaan, but you have to, together. Yeah. May mga pagsisisi ho ba kayo? Wala. Pero ang dami kong aral na natutunan. Pag nagle-lecture ako, sabi ko, huwag kayong mag-alala, yung hindi masakit tamaan ng bala eh. Di ba? Siguro sabi ng mga estudyante, sira talaga ulo nito ni Unasan. No? Hindi masakit. May kunting sakit. Ang masakit, pag umabot ka sa operating room at hindi ka namatay. Pag nabawasan na, nag-wear off na yung effect ng anesthesia, ay doon ka mamimilipit sa sakit. Yung nawalan po kayo ng daliri. Ako lang ang isa sa ilang lolo na pwedeng mag-give me pour. Yan po, war wound. Sabi ko nga, eto, walang anesthesia to nung pinutol. Di ba? So sabi ko, bakit? Sabi ng doktor, hot pursuit, tinahabol ka ng law enforcement, di ba? Pag tinurukan ka namin ng anesthesia, di groggy ka. Baka mahuli ka. Kasalanan pa namin. So pinutol ng walang anesthesia. So pag pinapakita ko, tuwan-tuwa yung mga apo ko eh. Dinodrawingan ko pa ng happy face. Yung ICI, closed door po. Yun Tapos na. yung investigation sa Senado is suspended. Hindi natin alam kung saan papunta. So a lot of people are enraged that nothing is moving. Do you think the situation is rife now for a destabilization I'm not in a plot? position to make an assessment because I need more information. Opo. Pero ang payo ko naman, ang suggestion ko, hinay-hinay tayo. Huwag tayong maubusan ng pasensya. Dahil ano ang alternative? Ayaw natin sa nangyayari. Okay? Sabihin natin, hindi disappointed tayo sa mga nakaupo, mga niluklok natin. Hindi lang ito question ng sino ang ipapalit. Ano ipapalit natin? At kailangan mabilis yan, ha? Ayaw mo di tanggalin mo, ano ang ipapalit mo? Kailangan mabilis yun. Dahil pag nagkaroon ng gap between pag-alis mo at pagpalit mo, gulo yan. Anarchy ang tawag dyan. Yung handa ba tayo para sa ganon? O yung ba ang gusto natin? Yun ang mga kailangan sagutin. Pero again, pag tinatanong mo ako, hinog na ba para mag-shortcut na naman tayo? Sa tingin ko, wag muna, dahan-dahan tayo. Dahil nanonood yung buong mundo. Hindi mo napansin, Jess, naglindol sa Cebu. Wala akong nabalitaan na may foreign aid na naman. Di ba dati-dati? Isang katutak na Red Cross na aid. Opo. Siguro ang nasa isip ng mga nanonood sa atin na ibang bansa, magbibigay tayo ng tulong, kukurakutin lang yan di ba? Nawawala ng confidence. Pero meron pong mga retired na mga military officers. In fact, na-interview ko yung ilan sa kanila who were near the People Power Monument, dun sa Gate 4 ng Aguinaldo. And they were advocating for the Chief of Staff to withdraw support. In fact, may tarp po sila nakalagay, General Browner, withdraw support from the government, which could trigger something else, like what happened in EDSA DOS.
Anong palagay niyo ho doon sa moves nila na yon? Nitong mga retired generals and retired other officers? Eh di, tignan natin kung maniwala sa kanila yung Chief of Staff. Kung sumunod, kung ma-impluensya na nila. Di ba? We have to wait and see. Are the issues clear enough to warrant a withdrawal of support? Ngayon, sige, withdraw of support. And then, what? Ano na? Withdraw support. Tapos, balik tayo dun sa katanungan ko. Hindi lang sino ilalagay mo, di ba? Kundi anong sistema? Di ba? Ano yan? Transition government, revolutionary council. Yun ang mga pinag-uusapan ngayon, di ba? Ang gusto ko yata nila, ang perception is itong mga retired generals and colonels na ito are allied with the Dutertes. So apparently they want to withdraw support, Browner to withdraw support from the Marcos administration so that they can support Sara. Yes. Sara Duterte. Ano yung masasabi sinasabi niyo mo, doon? ito yung retired na Opo. nandun sa may Gate 4? Gate 4. Oho. Okay. Ito ba yung sinasabi rin nasa Luneta? Yung nasa People Power Monument? Kailangan pareho sinasabi nila. Itatanong siguro ng mga general, ito sinasabi ninyo. Pwede ba tanungin natin yung nasa Luneta? Di ba? They will ask. I mean, our soldiers are not stupid, no? Yes. Di ba? Although, sunod lang yun ang sunod. Opo. Alam mo, pag nagsundalo rin kasi ako sa sarili kong experience, na-master ko na rin yung art of looking happy and looking stupid. Di ba? Para wala nang, sige na lang, sir. Basta tama, at kaya ng dibdib ko. Pero pag hindi, may problema ka. Di ba? Pag nahalata ko na, pinagbubula mo lang ako. Di ba? Yun ang mga problema natin ngayon. So, hindi pa klaro yun. You sound like you've mellowed down. Nasa na po yung rebelding gringo? With wisdom. May experience, di ba? Sinasabi ko sa mga kinakausap ko. Sabi ko, ilang taong ka na ba? Sir, 20, 30, 40, 50, 60. Sabi ko, ako nag-20 na ako, nag-30 na ako, nag-40, nag-50, nag-60. Hindi ka pa nag-70, no? Yun ang sinishare ko. Matuto kayo sa mga pagkakamali namin at yung mga ginawa namin tama. That's the point. Sharing. Hindi ko sinasabing lahat ng ginawa namin tama. Matuto kayo. Ito mo. Nagsasalita na. Ang gagaling. Kakatuwa. So ano po, naka-step back na po kayo? Ganun ba? Hindi. You're watching the younger ones ang do their problem thing? ko is I'm still alive. I should have died many times over. Di ba? Considering if you look at my... Yes. In fact, pag mapasok ako sa ibang bansa, titingnan yung passport ko, yung visa, di ba? Na may annotation. Siyempre, very, very diplomatic mo siya. Mr. Senator, have you ever been involved in political activity in your country? Sabi ko, yes. Pag sinabi ng against itong presidente, pag nakakatatlong presidente na at yes pa rin yung sagot ko, dinadala na ako dun sa maliit na kwarto. Tatanungin ako, have you ever been in life-threatening situation? Sabi ko, always. As in, nangyayari po ito sa inyo? Hindi, Oh. You're not pulling my leg. No. They really set you aside Yeah. every time you go Doon ako abroad sa sa diplomatic immigration. lane. Talaga? So I have that distinction. Because of your record. My record. But so sabi ko dun sa PhilAm na immigration officer, sabi niya, Senator, do you know what this means? Sabi ko, itong annotation sa visa mo, blue passport ako eh. Di ba? Sabi niya, this means that the government classifies you as an international terrorist. Hindi ko alam kung matutuwa ako o... Pero, sir, do you ever wonder about the what might have been given kung anong nangyayari sa ating bansa ngayon? And do you look back na you had the chance in 86 and after to have been the one na i-correct yung mga mali sa ating lipunan? Do you just do you not me wonder? personally, Yeah. Because But remember, your group, yes. your generation. Because we were only soldiers, no? We looked up to the better judgment, discretion, and wisdom of former Senator, now Secretary Enrile, the late President Ramos. No? We looked up to them. They provided, you see, they provided the reform movement with the umbrella to do our thing, no?
Opo. And we took the side of the people, no? Para sa akin, may narinig akong kasabihan eh. You know, we Filipinos, if you look at our history, we never miss an opportunity to miss an opportunity. To us, looking back, no regrets, always lessons learned, no? That was an opportunity we lost. Sabi nga nila, what opportunities did we lose? Martial law. Ano nangyari sa martial law? Nagkasakit si President Marcos Sr. Di ba? The EDSA Revolution. 86. And, of course, people power, no? The insurgency, which brought to light problems and the root causes of these problems. Sir, anong maisasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo, magaling lang magsalita, pero ilang beses niyan sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Kayo. Nasa likod kayo ng laptop. Di ba? Panayang comment niyo, like. Di ba? May emoji pa. Nung mga panahon, hindi lang ako, no? Tumayo kami. Di ba? Tumindig kayo. Tumayo kami. Husgahan mo na kung mali kami o hindi. Sabi mo, power grabber, kudeta, di ba? Ipagpatuloy mo yung pagbatikos mo. Okay? At pag itong Pilipinas natin, na pagkaganda nga lumubog sa Pacific Ocean, kasama ka. Huwag naman yung kami lang, kasama ka. So, those are the people worth consulting for an opinion or action. Pag meron ka lang, you do not exist in my universe. So sabi mo ng co-platter o natalo sa eleksyon, sour graping lang, pero tumayo kami nun. Ikaw nasaan ka nun? Itong nangyayari, ano? Asan ka? Diba? Kami nun, tumayo, lumiig. Diba? And we risk not only our careers, no? Our family, our lives. Diba? Kaya nga sabi ko, overdue na ako eh. Wala pa naman akong boarding pass, pero yan. Sir, unahan ko lang yung mga mambabash sa inyo, ha? I'm sure sabihin nila, si Gringo dadanan dada. Pero siya rin ang dahilan kung bakit na-setback ang Pilipinas after EDSA. Kasi sa dami ng mga panggugulo na ginawa niya. Ano yung sasagot niyo po doon? Hindi, firing squad niyo ako. Kung ma-restore yung death penalty. Ngayon, pag kayo ang nagkamali, firing squad ka rin. Pwede ako mauna, okay lang. Di ba? Alam ko na yung pakiramdam ng tinatamaan eh. I will assume responsibility. Di ba? Pero you better be prepared to assume responsibility. Unless hanggang dada ka na lang. Madaling mangbas, di ba? Di ba, ang dali. Di ba, sa likod ka ng wala kang magawa, madaling araw, di ba? Pero parang ang daming major reset ng kailangan natin sa bansang to. Major talaga. Pero, yes, hindi. Yun nga sinasabi ko, madaling maubos yung pasensya, lalo na kung, di ba, mga kabayan natin kumakain sa basurahan, di ba? Madali, di ba? Pero isipin mo, tayo, 120 years old lang. Ang Amerika ay 250 years old. Yes. Ang UK, without a written constitution, is 1,000 years old. Itong kapitbahay natin, China, is 5,000 years old. Yes. Ano ang pwede nating maranasan na hindi naranasan itong mga mas matanda kaysa atin? Pero sila may bagyo. May corruption din. Paano tayo umabot? Ang hirap na nga natin. Kinurakot mo pa yung flood control. Nakakainis talaga. Yun lang, huwag tayo maubusan ng pasensya dahil pag nag-usap yung sundalo at yung nagrarally, ang tawag doon, critical mass. May sasabog. Yun ang iwasan natin. When you look back, Sir, Colonel, Senator, Secretary Onasan, sa buhay nyo, ano sinasabi niyo po sa sarili niyo? Tinatanong nga ako, how would you like to be remembered considering that you were a public figure? Sabi ko, I would like to be forgotten. Di ba? And be remembered more for the causes I was identified with. Yung mga apo ko, mga anak ko, siguro tatanungin down the line pag wala na ako sa mundong ito, no? Sino ba lolo mo? Sino tatay mo? Babanggitin yung pangalan ko. Alam mo maging reaction, Jess? Kaya pala. Double-edged yun, ha? Kaya pala mabuting kang tao o kaya pala may factory defect ka dahil yung lolo mo si... Bakit naman? Hindi. So our children are our legacy. Worth ba lahat
ng ipinaglaban Ay. nyo, given where the country is now, Ay, oo. sa tingin nyo po, worth lahat Oo, yung sakripisyo nyo? nako, sulit Lagi na kayo sulit. nagtatago noon. Oo. 2 beses ko kayo in-interview na nagtatago kayo. Hindi. 2 beses din ako nakulong. Okay, yung unang beses, barko. Opo. Army ako. Akala nila hindi naintindihan ng mga Navy yung pinaglalaban. Ay, sawa na Diyos. Tumakas ako. Kasama ko yung mga gwardiya ko na Special Forces ng Navy. Kaya namin kunin yung barko noon, Jess. Hindi ko lang alam kung saan ko ipaparada dahil flagship ng Philippine Navy. Saan ako kukuha ng kumot na pantakip doon? Pangalawang beses, grinanta ko ng bail. So, 2 beses. Pero, going back to your question, worth it lahat yun. Sulit. Sulit. Pag nakikita ko yung bansa natin, di ba? In its current state, sabi nyo, sulit lahat ng sakripisyo nyo. Hindi. Pinakikita ko, sulit ito, pero magtrabaho tayo. Ha? Hindi ito pwedeng pakaang-kaang tayo. Manunod tayo. Hindi. Get involved. Diba? How can you say that? Worse yung graft and corruption natin. Worse yung mga hindi nagagawa. Hindi. Yung mga sins of omission and commission. Di ba? Yung negative is, ano pa ba? Di ba? Talagang lubog na tayo. Kung lubog na tayo, di, isabihin, nasa sahig na tayo. Nasa lupa na. Saan pa tayo pupunta? Pataas na. Di ba? No way. Law of physics yan. O law of gravity. Pero hindi, I cannot give up eh. Hindi talaga pwede. Hindi pwede. Sir, thank you. Naku, yes. It's good to anytime. see you again. Naku, good to see you. Yes. Ingat.